Sit. Oops, behave lang. So, good morning guys. Habang nagkakape na naman tayo ay magpainom tayo ng prebiotics. Yan. Pero share ko lang pala, nagpalit kasi ako ng prebiotics nila. Yan. Wala na kasing laman. Yan, naubos na nila. Tapos, nagpalit ako nito. Parang hindi sila masaya. Yan. Hindi sila masyadong masaya dito. Inaamoy-amoy pa muna bago kainin. Oh. Kainin yan, itim. Mahal yan. Para healthy kayo. Choco! Oh, ito sa'yo. Naamoy-amoy pa kasi. Kaya hindi nyo makain eh. Hindi ko alam kung anong naaamoy nila. Pero amoy ko naman siya mabango. Mabango naman siya guys, pero hindi ko alam kung bakit. Kailangan pa munang amuyin bago kainin. Ha? Kailangan pa munang amuyin bago kainin. Oh. Dadalhin pa sa malayo. Nabigyan pa kita, Clover? Hindi ko yata nabigyan si Clover, pero dalawa naman ito ay pwede. Oh. So, ayan. So, yun lang. Share ko lang guys. Nagpalit ako ng probiotics. Medyo mag-iisang linggo na ito, pero na-observe ko lang na parang hindi sila happy. Pero kinakain naman nila, pero mas masaya sila dito, parang nag-i-enjoy sila dyan. Yan. Kaso nga lang, naubos na. Gusto ko namang makatikim sila ng iba. Yan. Pero yun nga. So, okay na yon. Dalawa lang sa isang araw. Pareho lang din, dalawa isang araw. Dalawang piraso sa isang araw pala. Yun. Kaya, yun lang, share ko lang guys. Tapos, may share lang ako guys na isang bagay na kapag nasa vet kasi ako, may mga for parent na talagang mga dog lovers naman sila, pero ang daladali nilang aspin kunwari ay medyo, sabihin na natin hindi siguro napaliguan. So, sobrang maamoy. Yung bang, alam mo yung may amoy ng, di ba sa tao pag may sakit, merong amoy. Kakaiba talaga ang amoy kapag may sakit. Yung medyo matagal nang may sakit, di ba? Yung punas-punas lang, ganyan. Ganon din po sa aso kapag hindi sila napapaliguan. So, sana, ma-share ko lang na kung hindi natin pwedeng paliguan ng isang aso tapos may sakit, pwede natin silang sprayhan ng itong violet ang kulay guys. Na-search ko lang naman to at na-try ko sa aking mga aso, lalo si Axel nung may sakit. Ito ang ina-spray ko sa kanya. Nilalagay ko to sa bote, tapos ini-spray ko sa buong katawan niya. Promise guys, nawawala yung amoy. Kasi syempre, kapag lalabas tayo tapos maamoy yung aso natin, ay nakaka-perwisyo sa iba. Siyempre nga naman, kahit na may aso tayo, dog lovers tayo, kung mabaho yung aso natin, sinong matutuwa, di ba? Isa pa, siyempre, matutuwa ka ba kung alaga mo pandidirihan? Di ba hindi? Ikaw ang unang masasaktan kasi far parent ka eh. Tapos, unang-una, yung aspin ay nadidegrade na nga. Aminin natin guys, nadidegrade talaga ang aspin kahit saan nating dalhin. Pag nakitang ang aso mo ay aspin, parang ang baba ng tingin nila. Ewan ko ba kung bakit. Tapos, dadali natin, mabaho pa. So, di ba, nakakaawa naman. Parang napabayaan na talaga. Na-experience ko lang naman to guys. Kasi pag pupunta kami sa vet, meron namang mga nagdadala talaga na kahit aspin ay talagang gusto nilang gumaling. Kahit ako man ayokong may sakit ang aspin ko. Pero ayokong umabot sa point na mabaho sila. Bago ko sila dalhin sa labas, bago ko sila ipavet, kunyari, yearly vaccines nila or may 8-in-1 vaccine sila o yung mga pang-ubo-ubo nilang eklabush, ay pinapaliguan ko sila the day before na dadalhin ko sila sa vet para hindi naman sila nakakadiri at hindi sila maamoy. Ang totoo, hindi naman talaga sila nangangamoy. Ewan ko sa akin ha, hindi sila nangangamoy. Kaya lang, na-experience ko kay Axel noon kasi nagka-skin disease nga siya. Siya ay may amoy aso.
na parang yung hindi mo matitiis talaga na amoy. Parang disturbing talaga yung amoy. Kaya nag-research ako ng home remedy. Ganon. Kasi di ba yung may balakubak, tapos may ano bang tawag doon sa namumula yung skin. Mabaho talaga yun guys. Nakukuha yun sa paghiga nila sa simento na basa. Tapos hindi natin natutuyo kaagad. Nagkukos yun ng foul odor. Hindi ko na maalala kung anong tawag sa skin disease na yun. Pero meron talagang ganon. Ayun, ang mga alaga ko, naghahabulan na naman. Huwag mag-aaway ha. Tapos yun nga, eto ang natuklasan ko, kaka-research ko. Isi-share ko lang sa inyo. Ilagay nyo lang to sa bote na may spray. Tapos spray nyo lang whole body. Promise guys, nawawala yung amoy. Kung wala naman kayong Listerine, dahil medyo may kamahalan yan, sa suka guys, pwede rin. After nyong paliguan, lagyan nyo ng suka, hindi sila nangangamoy. Kasi sa dami kong inalagaan na, unang-una na si Axel na nagkasakit nga, talagang nagkakaamoy guys. So nakakaawa sila pag ilalabas mo na parang aloof yung iba sa tabi mo kasi parang ano ba yan? Tapos lilingon-lingon na parang alam mo na nababahuan sa dala mong aso, di ba? Nakakaawa yung aso natin, para bang may sakit na nga tapos may amoy pa. Syempre, yung mga assistant sa vet, hindi naman yun magrereklamo kasi trabaho nila yon. Pero tayo na lang ang umiwas para naman yung ating aso ay wag pandirihan. So, na-share ko lang guys, ilagay lang sa spray bottle, pwede nyong spray sa katawan ng aso. Hindi sila mabaho. Ganon. Yun ngang na-encounter ko na ganyan ay sinabihan ko siya kasi yung aso niya ay may tubig sa hindi ko maalala kung saan may tubig, basta malaking malaki yung tiyan niya, tapos binawasan ng tubig mga 1 litro, tapos nagkakwentuhan kami na ang pabawas daw niya doon ay 1.5 per liter. So tuwing may pera siya, napapabawasan niya yung tubig sa tiyan ng aso niya, pero pag wala. Pero dati daw sobrang laki yun, medyo lumiit na. So sabi ko sa kanya, Mami, para hindi po masyadong mabaho yung aso nyo pag dinadala nyo, sprayhan nyo ng Listerine. Promise, mawawala yan. Hindi gaano maamoy kasi yung aso medyo payat, medyo malaki ang tiyan. Nakikita ko yung mga katabi namin, talagang nagtatakip ng ilong, kumbaga tinitingnan siya, pati yung far parent tinitingnan. Siyempre makikita naman yun kung hindi ko alam, pero ako rin mismo sa sarili ko, hindi ko rin matake yung amoy. So nag-share ako sa kanya kasi pinagdaanan ko yun eh. Si Axel noon talagang nag-skin disease, pero kung kailan siya gumaling ay saka naman siya nawala. Nawala siya sa amin kasi may sakit ako noon eh. Araw ng check-up ko noon, pagdating ko, wala na siya. Mainit-init pa siya, nagagalaw pa yung mga kamay, paa, tapos medyo nakadilat ng konti yung mata niya, pinikit ko na lang kasi medyo matigas na yung ibang part ng katawan. Pero yung parting ulo niya at yung medyo pose niya sa harap ay malambot pa. Parang inintay lang kami, nasa may pintuan lang siya. So hindi ko alam kung kailan siya gumaling sa mga skin disease niya. Kita nyo naman yung, siguro napanood nyo yung video niya nung sa aquamation niya na mataba siya, hindi siya nangayayat. Hindi siya mukhang kinawawa. Pero yun nga, may sakit ako noon, nagte-therapy ako. Ayun, siya ang nawala. So sobrang sakit sa akin noon. Kaya medyo na-touch ako dun sa taong yun na may dala ng aso. Sabi ko, alagaan mo na lang siya, tapos medyo tumulong tayo ng konti para sa gamot niya. Kasi sabi nung babae, wala na daw siyang pera kasi nga dapat ma-x-ray yung aso. Pero may kailangan yata siyang bayaran doon kasi i-check din yung dugo na worth 3.5 pa. Pero syempre, hindi pa naman tayo kumikita ng ganong kalaki. Kaya medyo pangkain lang yung nabigay natin. Naawa ako dun sa aso kasi naalala ko si Axel nung namatay. Parang napakasakit mamatayan ng aso. Nakakalungkot kasi pag yung minahal mo talaga siya, nag-invest ka ng pagmamahal, kahit ano man yan, masakit na mawala. Kaya yung abo ni Axel, kapag nalulungkot ako, iniiyakan ko pa rin hanggang ngayon. Kasi siya yung una naming nakasama dito sa bahay na ito. Simula nung kami na lang dalawa ng anak ko sa buhay. Kaya yun lang guys, share ko lang.
para hindi pandirian ang ating aso, ito ang ating spray. The day before na ilabas natin siya, or kung ilalabas natin siya ngayong araw na to, pwede natin siyang sprayhan matic yon. Pwede naman natin siyang sprayhan ito, tapos tuyuin natin ng towel doon sa kanyang katawan. Mawawala yung amoy nila guys, promise. Na-share ko lang sa inyo. Ito naman ay mga sinishare ko ay nare-research ko lang din. Tapos, kapag effective, isi-share ko lang din sa inyo. Yun lang guys. So, yun nga, nagpalit ako ng prebiotics. Hindi sila masaya. Ayan. So, itutuloy ko na ang aking pagkakape at na-share ko lang naman din ito sa inyo para naman sa inyong kaalaman dun sa mga hindi mahilig mag-research tapos may alagang aso. Malaking tulong to guys. So, ayan si Choco. Tingnan natin kung anong kinakahula niya. Maingay ka. Hi, Kisang! Andito palang kisang-sang ni Mama. Andito palang kisang-sang ni Mama. Tanda na yan. Si Kisang guys ay 6 years old na to or 7. Yan. Kasi edad to ni Clover eh. Nalaglag ito mula sa kisame namin. Kaya, inalagaan ko yan. Inalagaan ni Mama yan. Spoiled na spoiled yan. Pero atungit yan. Laging mainit ulo yan. Si Kisame guys ay nagkasakit sa kidney. Kaya ang kanyang pagkain na Royal Canin ay maintenance na niya yon. Sabi ng vet. Hindi na siya pwedeng kumain ng iba aside doon kasi nga baka magkabato na naman siya sa kanyang kidney. Pero magaling na siya. Muntik na siyang makonfine at makatiter kasi hirap magwiwi yan. So yun lang guys. Ang share namin sa araw na to. Para sa kaalaman ng lahat, sana nakaka-inspired sa mga may alaga din. O, di ba? Ayan si Choco namin, nakapantulog pa, pero ang ingay-ingay. Maulan ngayon, kaya ang kanyang suot ay mahaba ang manggas kasi siya ay kalbo. Siya ay kalbo, kalbong batuta 'yan, kalbong batuta 'yan. Batuta. Ba't kalbo ikaw, oh? Kalbo, oh. Tiyanak yan eh. Tiyanak dito sa bahay. Tiyanak sa bahay. Tiyanak. De. So, yun lang. Bakit sumunod kayo? Halika dito, itim, at susuklayan kita. Shh! Suklay. Tim-tim. Halika dito, susuklayan kita. Si itim ka ba? Si itim ka, haba? Ayan si itim mo. Pag sinawag mo yan, nasusuklayan, lapit ka agad yan. So, yun lang guys. Bye-bye. Magkakape muna ako at susuklayan ko si itim. Ayan. Nakabili na pala ako ng bago dun sa nasira naming brush. So, yun lang. Bye-bye guys. Bye-bye na, Tim-tim. Bye-bye.